Bumalik si Trump sa US, wala sa sarili ang China. Mismong Biyernes, ika-15 ng Mayo 2026, habang ang ilang bahagi ng media ay tinuturing ang pagpupulong bilang usapang negosyo, umalis si Trump sa mesa na may mas malaking sorpresa. Pinilit ang Beijing na lumayo sa Tehran, suportahan ang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz at mangakong di magpadala ng kagamitang militar sa rehimen ng Iran. At dagdagan pa ang pagbili ng Amerikanong langis, liquefied natural gas, soya at 200 Boeing na eroplano mula sa Estados Unidos. Malaki ang pagbabagong ito dahil ang China ang pangunahing pag-asa ng Iran sa ekonomiya, lalo na ngayon na kailangan ng Tehran ng suporta. Ginawa ni Trump na sentro ng negosasyon ang pagdepende ng China sa enerhiya, kalakalan at katatagan sa karagatan at ginawang si Xi isang lider na napilitang mamili kung puprotektahan ng Iran o ang sariling ekonomiya ng China. Ikukwento ko sa iyo lahat ng ito. Ngayon, mas mainam na nakasubscribe ka sa channel para updated ka. Hiyaw time na impormasyon, may mataas na kalidad ng pamamahayag ayon sa kredibilidad ni Milson Alves. Ipinakita ni Trump sa mesa ang mga talagang mahalaga: Iran, enerhiya, Hormuz, mga parusa, langis at kapangyarihang industriyal ng Amerika. Ayon sa Associated Press, sinabi ni Trump sa Air Force One na bibili ang China ng 200 eroplano mula sa Boeing na may posibilidad pang lumaki ang kasunduan. Kahit ang White House at Boeing ay hindi pa naglalabas ng buong detalye ng kasunduan. Ipinakita ng pampublikong bahagi ang seremonya, kamayan at talumpati ng kooperasyon, pero mas mahigpit ang lumabas pagkatapos. Sinabi rin ni Trump na nanghako si Xi na hindi magbibigay ng kagamitang militar sa Iran. Naitala ng Guardian ang pahayag na binanggit na sinabi ni Trump na narinig niya kay Xi ang isang matibay na pangako tungkol dito. Kahit may ulat mula sa intelihensya ng Amerika tungkol sa posibleng pag-uusap ng mga tagagawang Chino at Tehran. Ito na ang puntong nagiging patibong na pampulitika ang biyahe sa Beijing. Hindi lang dapat kalakalan ng pag-usapan ng China. Nahaharap siya sa mahirap na tanong. Papanig ba ito sa Iran hanggang huli o aalagaan ang sarili niyang supply ng enerhiya at negosyo sa Estados Unidos? Lalong lumakas ang pressure dahil sa isyung pangkalakalan. Sinabi ni Trump sa Air Force One na bibili ang China ng 200 eroplano at posibleng umabot pa sa 700 at 50 ang kabuuang order. Iniulat ng Associated Press na hindi pa inilalabas ng White House ang lahat ng detalye ng kasunduan at wala pang opisyal na pahayag mula sa Boeing. Ito na ang unang malaking benta ng kumpanya sa China sa halos isang dekada. Nagiging agarang bala ito sa politika, trabaho at industriya ng Amerika at napipilitang magbigay daan ang Beijing bilang matibay na simbolo ng politika. Iniulat din ng Reuters na tinalakay ni Trump kay Xi ang posibilidad na suspindihin ang mga parusa laban sa mga kumpanyang Chino na bumibili ng langis mula sa Iran. Ipinapakita ng puntong ito ang pinakamalamig na bahagi ng negosasyon. Pinarusahan ng Washington ang mga refinery sa China kabilang ang Hengli Petrochemical, isa sa pinakamalalaking pribadong refinery sa China dahil sa pagbili ng langis mula sa Iran. Matapos ang pagpupulong, sinabi ni Trump na magpapasya siya sa mga susunod na araw, kaya nagdala siya sa Beijing ng presyon at gantimpala. Kung tutulungan ng China na kontrolin ng Iran, maaari itong makakuha ng ginhawa. Pero kung igigiit pa rin itong suportahan ng Tehran, maaari pa rin itong maramdaman ang bigat ng mga parusa. Ang espesyal na sorpresa ni Trump ay ang paggamit ng pagdepende ng China bilang sandata sa usapan. Bumibili ang Beijing ng enerhiya. Kailangan nito ng katatagan sa Golpo at alam nitong anumang matagal na krisis sa Hormuz ay makakaapekto sa kargamento, seguro sa dagat, pabrika, transportasyon at implasyon. Dapat kalkulahin ng China ang tunay na halaga ng labang ito. Eksaktong ginamit ni Trump ang kahinaan na yon at hindi lang niya hiniling na tumulong si Xi. Pinakita niya kay Xi na ang krisis sa Iran ay may kapalit din para sa Beijing. Pagbalik ni Trump sa US, lalong lumakas ang pressure sa Iran sa ibang larangan. Ayon sa Central Command ng Amerika, naputol ang supply at suporta ng armas mula Iran para sa Hamas, Hezbollah at Houthis dahil sa operasyon Epic Fury. Ayon kay Admiral Brad Cooper, sa loob ng mga dekada, gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar ang Iran para armasan ang mga kaalyado nito, ngunit nabawasan na ng malaki ang banta.
Tugma ito sa diplomasyang hakbang sa Beijing. Habang pinipressure ang China mula sa itaas, ang mga regional na galamay ng Tehran ay lumalabas na humina sa ibaba. Pumasok na rin sa balita ang pinsalang pantao ng krisis na ito. Ayon sa ulat, 14 na militar ang namatay sa operasyon Epic Fury at may 2 pang sundalo at isang sibilyan na nasawi sa Palmyra, Syria. Itinuturing ng pamahalaang Amerikano ang sakripisyong ito bilang bahagi ng operasyon para putulin ang suporta ng Iran, bawasan ang pag-atake sa puwersa ng Estados Unidos at protektahan ang mga kaalyado sa gitnang silangan. Ang mensahe ng Washington ay na ang presyon laban sa Tehran ay hindi lang nanatili sa salita. Dumaan na ito sa operasyong militar mga parusa at ngayon ay sa diplomatikong pag-iisa. Palaging sinusubukan ni Xi Jinping na gawing sentro ng usapan ng Taiwan kapag nais niyang harangin ng Washington sa pinakasensitibong punto para sa Beijing. Ayon sa The Guardian, binalaan ni Xi si Trump sa panganib ng banggaan at alitan sa lugar na yon at binigyang diin ang Taiwan bilang pinakamahalagang issue sa ugnayan ng China at Estados Unidos. Pero hindi hinayaan ni Trump na ang usapan ay mapunta lang sa isyong iyon. Pag-alis niya, Iran, Hormuz, Energia, Sandata at Boeing ang binabanggit niya. Para sa Beijing, nakakainis ito dahil inaalis nito ang China sa komportableng posisyon na maningil ng paliwanag sa Estados Unidos at inilalagay sila sa posisyon na kailangan din nilang magpaliwanag. Ang galaw na ito ay may direktang epekto sa rehimen ng Iran. Umaasa ang Tehran sa ng Tehran ang China bilang mamimili ng langis, kaalyado sa politika at panangga sa presyur ng Amerika. Matapos ang pagpupulong, sinabi ni Trump na kahit ang Beijing ay alam na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran at kailangang bukas ang Hormuz. Sinabi pa ni Trump na tatanggapin niya ang pagsuspinde ng programang nuklear ng Iran sa loob ng 20 taon basta totoo ang kanilang pangako. Nasa alanganin ang China dahil ayaw nitong putulin ang ugnayan sa Iran, ngunit ayaw rin nitong akuin mag-isa ang gastos ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Iniwan ng pagbabagong ito ang Beijing na walang malinis na paraan para makalabas. Samantala sa US, bumalik si Trump na may malakas na kwento para sa kanyang mga taga-suporta. Ang susunod na hakbang ay dadaan sa 3 larangan. Maaaring magpasya ang White House kung luluwagan o pananatilihin ang mga parusa laban sa mga kumpanyang Chino na konektado sa langis ng Iran. Pwedeng magpakitang taga-pamagitan si Xi para di magmukhang basta na lang siyang nagpaubaya kay Trump. Kailangang pumili ang Iran kung itutuloy ang presyon sa Hormuz o papayag sa mahigpit na negosasyon. Ngunit matapos ang pagbisita sa Beijing, hindi na ganun kataas ang kumpiyansa ng Tehran sa China. Bumalik si Trump sa Estados Unidos na galitang China, mas lalong naisoleitang Iran at may tinatagong baraha na naging pandaigdigang balita. Ako si Milson Alves, Global, internacionalista. Layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at tina ng mga komento para mas maging aktibo sa Milson Alves Global Community.